Sa gitna ng maingay at magulong Maynila, namumuhay si Alan, isang binatang 23 anyos na simpleng elektrisyan. Sa araw-araw niyang buhay, lumalaban siya sa init, usok, at ingay ng syudad para lang kumita ng sapat na pera sa kanyang trabaho, pagsasaayos ng mga linya ng kuryente at mga sirang ilaw sa mga bahay, opisina, at minsan sa mga pabrika. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa isang maliit na karinderyang madalas niyang kainan sa tabi ng kanilang garahe, may lumapit sa kanyang isang lalaking nakaitim, mga 50 anyos, matangkad, at may maamong mukha. May dala itong itim na bag, parang propesyonal, pero may kakaibang aura na hindi niya maipaliwanag. "Alan ba?" "Ikaw si Alan Rivas?" tanong ng lalaki. "Po." "Bakit po?" sagot niya, sabay tayo para makipagkamay. "Ako nga pala si Mang Celso. Naghahanap kami ng bihasang elektrisyan para sa isang trabahong medyo malayo. Sa probinsya. Sa isang baryo." "Baryo? Anong klaseng trabaho po yon? At anong baryo naman?" Tumingin si Mang Celso sa paligid, parang sinisiguradong walang ibang nakikinig. Pagkatapos ay lumapit siya kay Alan at mahinang bumulong. "Sa Sitio Kamantige. Isang baryong wala pang kuryente. Gusto sana ng kapitan makapagpakabit ng generator at mga basic wiring. Pero may mga kondisyon." Napakunot noo si Alan. Narinig na niya ang Sitio Kamantige noon sa isang lumang kwento ng lola niya. Ayon sa matanda, isa raw itong lugar na nilikuran ng gobyerno at ng simbahan. May madilim na nakaraan at hindi basta-basta pinupuntahan. "Ano pong kondisyon?" tanong niya na may halong kaba. "Simple lang. Gawin mo lang ang trabaho mo. Huwag kang magtanong. At higit sa lahat huwag kang maglalakad sa gabi. Lalo na kung walang ilaw. Lalo na kung may naririnig kang hindi normal." Napatawa si Alan, pilit. "Parang horror movie lang ah." "May ghost hunting ba ito, sir?" biro niya. Ngunit hindi bumiti si Mang Celso. Mapanatag pa rin ang mukha nito, pero ang mga mata nito ay seryoso at malamig. 15,000 kada linggo. Libre ang pagkain at tirahan. Isang buwang trabaho lang. Napahinto si Alan. Isang buwan lang. Sa halagang 60,000. Isang buwan lang at mababayaran na niya ang utang sa ospital ng nanay niya. Makakapagpaayos na rin siya ng sira nilang bubong sa Tondo. Tila isang napakagandang alok kahit pa may halong kaba. "Pwede ko po bang pag-isipan ng isang gabi?" Tumango si Mang Celso. "May sasakyan sa kanto ng Recto bukas, 5:00 ng umaga. Isang beses lang ang bayahe. Kung gusto mong sumama, nandoon lang ako." Kinagabihan, hindi mapakali si Alan. Bumalik sa kanyang alaala ang mga kwento ng kanyang lola. "Iha, yang Sitio Kamantige hindi basta-basta pinapasok. May mga nawawala. May mga nilalang na hindi mo dapat makita. Walang ilaw doon hindi dahil sa kahirapan, kundi dahil sa panganib na dala ng liwanag." Hindi siya naniniwala noon. Pero ngayon, tila ba may bigat ang mga salita ng matanda. Nasa kalagitnaan siya ng pag-iisip nang biglang tumawag ang kanyang nakababatang kapatid. "Kuya, na-discharge na si nanay. Pero kailangan pa natin bayaran ang kalahati ng bill." Hindi na siya nagdalawang isip. Kinabukasan, 4:00 pa lang ng madaling araw, dala na niya ang isang backpack na may damit, flashlight, tools, at dasal. 5:00 ng umaga, naroon na si Mang Celso. Nasa loob ng isang lumang van, may mga kasama pang 2 lalaki na tahimik lang sa loob. "Handa ka na ba, Alan?" tanong ni Mang Celso,
habang inaabot ang isang maliit na sobre ng dokumento. Opo. Bahala na si Batman, pabirong sagot niya, pero sa totoo lang, nanginginig ang kalamnan niya sa kaba. Habang tumatakbo ang van sa mga makikitid na kalsada, pabundok, papalayo sa kabihasnan, tila unti-unting naglalaho ang signal sa kanyang cellphone. Wala ring signal ang pocket wifi na dala niya. Isa pa lang itong hudyat na hiwalay ang lugar na pupuntahan niya sa mundo ng modernong teknolohiya. Mga 2 oras na ang biyahe. Sumapit sila sa isang sementadong daan na hindi na naaabot ng jeep o tricycle. Bumaba sila roon at lumakad pa ng kalahating oras sa putik at damuhan. Kasama ni Alan ang isang lalaki na taga roon daw, pero hindi nagsasalita kahit itanong niya ang pangalan. Sa wakas, narating nila ang Sitio Kamantige. Unang tingin pa lang, may kakaibang katahimikan ng baryo. Walang alingasngas ng mga bata, walang maingay na radyo, walang mga asong tumatahol. Mga mata lang ng mga tao sa bintana ang bumungad sa kanya, puro matanda, mga nanlilimahid, at lahat ay nakamasid sa kanya na parang dayuhang hindi dapat narito. Alan! Salamat at dumating ka, bati ng isang lalaking may hawak na tungkod. Siya raw si Kapitan Berto. Pumasok ka muna sa bahay ko, magpahinga ka. Mamayang hapon, papakita ko sa iyo ang mga kailangan ayusin. Sa loob ng bahay ni Kapitan, binigyan siya ng pansit, tinapay, at salabat. Pero napansin niya na walang ilaw ang buong bahay, kahit may solar panel sa bubong. Kap, may solar naman kayo. Bakit po walang ilaw? Ngumiti si Kapitan, malamig. Sanay na kami sa dilim. Ligtas ang dilim. Basta't gabi na, sarado ang bintana, patay ang ilaw. Ganun lang kasimple. Napatahimik si Alan. Kinagabihan, inilagay siya sa isang bakanting bahay, lumang kahoy, may kisame, pero halatang ilang taon nang walang nakatira. Nilagyan siya ng banig, unan at lampara. Binigyan din siya ng 3 kandila. Para may kasama kang liwanag kung kakailanganin mo, sabi ni Kapitan. Wala man siyang sinabing mali, pero may malamig na kilabot na dumapo sa batok ni Alan. Parang sinadyang may ibang kahulugan ang sinabi nito. Bago matulog, naglabas si Alan ng kanyang tools at sinipat ang plano ng mga wiring na dapat gawin. Kakaunti lang pala, may isang school building na kailangan lagyan ng basic lighting, isang barangay hall na may generator pero sirang saksakan, at mga post sa gilid ng kalsadang papasok ng sitio. Simple lang. Kaya naman pala. Pero habang binabasa niya ito, bigla siyang nakarinig ng kakaibang ingay sa labas. Tila pagaspas ng pakpak. Malalaki, mabibigat. Akala niya'y ibon lang, pero napansin niyang wala namang ilaw sa labas, paanong may lilipad sa dilim. Tiningnan niya ang bintana. Madilim ang paligid. Walang bituin. Walang buwan. Ngunit sa di kalayuan, nakita niyang may isang anino, tumatakbo sa gilid ng mga puno, mababa ang katawan, pero masyadong mabilis para sa tao. Napaatras si Alan, sabay sara ng bintana. Tumitig siya sa kandila sa kanyang tabi. Napansin niyang tila lumiliit ang apoy kahit walang hangin. Kinabahan siya. Kinuha ang rosaryo sa kanyang bag, regalo ng kanyang lola, at mahigpit na niyakap. Anong pinasok ko, bulong niya sa sarili. Maagang nagising si Alan kinabukasan. Sa totoo lang, hindi siya masyadong nakatulog. Bukod sa malakas ang ulan buong gabi, paulit-ulit siyang ginigising ng mga panaginip, madilim na kabubatan, mga matang pula, at sigaw ng isang babae na tila humihingi ng tulong. Pagdilat niya, wala pa ring liwanag ang paligid. Tumigil na ang ulan pero ang langit ay makapal pa rin sa ulap.
Dinig niya ang unti-unting paggising ng baryo, pagtahol ng aso, pagkaluskos ng mga paa sa putik, at pagaspas ng hangin. Ngunit wala pa rin siyang naririnig na kahit anong tunog ng elektrisidad, wala ni isang radyo, cellphone, o kahit simpleng electric fan. Paglabas niya ng bahay, sinalubong siya ni Kapitan Berto. "Handa ka na ba, Hijo? Ikutin natin ang lugar para makita mo kung anong dapat trabahuhin," wika nito. Tumango si Alan. Bitbit ang kanyang toolbag, sinundan niya ang kapitan. Unang destinasyon, ang Barangay Hall. Malapit lang ito sa sentro ng baryo. Isang lumang gusali na gawa sa kahoy at yero, may lumang bandila ng Pilipinas na halos kupas na. Sa loob, may isang generator na nakatagilid. Sinubukan naming paganahin niya noon, pero may nasunog na wiring. "Simulan mong linisin at i-check kung kaya pang ayusin," sabi ng kapitan. Agad na sinimulan ni Alan ang trabaho. Halos 2 oras niyang kinutkot ang makina at wiring. Sa wakas, nagpaandar ang generator. Sumindi ang isang maliit na bumbilya sa kisam. Napangiti siya. Ngunit biglang, pak! Pumutok ang bumbilya. Sabay patay ng generator. Napakunot noo si Alan. Parang may biglang humigop sa kuryente na hindi normal. Parang may lakas na umangal sa liwanag. "Yenan, baka grounded pa," bulong niya sa sarili. Pero sa gilid ng kanyang mata, nakita niyang nakatingin sa kanya ang isang babae, matangkad, payat, at may mahabang buhok na itim. Hindi niya alam kung taga-roon ba ito o taga-labas rin. Ngunit may kakaibang lamig sa mga mata nito. Pagharap niya para tanungin, nawala na ang babae. "Kap, may babae pong nakasilip kanina. Taga rito po ba yon?" Napatingin ang kapitan sa direksyon ng tinutukoy niya. "Wala akong nakitang babae," sagot nito. Hindi na lang siya kumibo. Pangalawang destinasyon, ang paaralan. Gawa rin sa kahoy ang maliit na paaralan. 2 silid-aralan lang, may lumang blackboard at ilang upuan. Wala pa ring kuryente at tila matagal nang hindi nagagamit. Tinuturuan lang ng mga boluntaryo ang mga bata dito tuwing umaga. "Wala na kaming guro mula ng basta. Ayusin mo na lang kung ano ang kaya," sabi ni kapitan. Habang kinukumpuni ni Alan ang mga linya ng kuryente, may narinig siyang mga boses ng bata sa kabilang silid. Nagkakantahan. Akala niya'y may klase. Ngunit pagtingin niya, walang tao. Siguro etyo lang, bulong niya sa sarili. Paglabas niya, nakita niyang nagsisilipan na naman ang ilang residente sa bintana ng mga bahay. May mga matang mapupungay, tila nagmamasid, nagmamatsyad. Ngunit walang lumalapit. Walang bumabati. Tinanong niya si kapitan, "Bakit po parang takot ang mga tao sa akin? Hindi sila sanay sa bisita. Matagal nang walang dumadalaw dito. Mas sanay na silang mag-isa," sagot nito. Pangatlong destinasyon, ang post sa kalsada. Pinuntahan nila ang kalsadang papasok ng baryo. May 3 post ng kuryente na itinayo noong panahon pa ng proyekto ng gobyerno. Pero simula nang hindi na tinapos ang proyekto, hindi na rin ito nailawan. "Tingnan mo kung kaya mong ikonekta to sa generator," sabi ni kapitan. Habang abala si Alan sa pag-akyat sa poste gamit ang harness at tools, may narinig siyang malalim na buntong hininga sa likuran. Paglingon niya, may lalaking nakatayo sa ilalim ng puno. Matangkad, payat, maputla ang mukha, at may mga mata na parang uhaw. "Mag-ingat ka sa liwanag," mahinang sabi ng lalaki. "Ha? Anong ibig mong?" Ngunit paglingon niya ulit, wala na ang lalaki. Biglang humangin ng malakas.
At sa di kalayuan, nakita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang hayop na hindi hayop. Mukha itong baboy pero may pakpak. At tila tao ang mata. Pagbalik sa kanyang tinutuluyang bahay, gabing-gabi na. Napansin niyang may iniwang supot sa may pintuan niya. May laman itong tinapay at kape. May kasamang papel para sa'yo. Hindi lahat ng maliwanag ay ligtas. Hindi niya alam kung sino si pero hindi na niya ito binuksan pa. Uhaw na uhaw siya at gutom. Kumain siya at nagpainit ng tubig sa kalan gamit ang kahoy. Pagkatapos, nahiga siya sa banig. Pero hindi siya matahimik. May naririnig siyang pagaspas ng pakpak sa bubong. Hindi ibon. Hindi paniki. Mas malaki. Mas mabigat. Tumayo siya at sinilip ang labas gamit ang flashlight. Pero wala siyang nakita. Pagbalik niya sa kama, may nakita siyang itim na buhok sa kanyang unan. Buhok ng babae. Napabalikwas siya at sinuri ang buong kwarto. Wala siyang kasama. Isinara niya ang lahat ng bintana at pinto, sa kamuling nahiga, may rosaryong nakapulupot sa kanyang kamay. 3:00 ng madaling araw, nagising siya. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil may humihila sa kanyang paa. Pagdilat niya, may itim na aninong nakadapa sa paanan ng banig. May mahabang buhok, nakayuko ang ulo, at ang mga kuko ay mahahaba at matutulis. Napakapit siya sa rosaryo at sumigaw. An name lumayas Biglang bumukas ang bintana. Humagupit ang hangin. Pagdilat niya muli, wala na ang nilalang. Ngunit may naiwan sa sahig, isang dugot may kalmot sa kanyang binti. Kinabukasan, dinala siya ni Kapitan kay Aling Delia, isang albularya sa baryo. Matanda na ito, kulubot ang balat, at halos hindi na makalakad. Pero matalim ang tingin at mabigat ang presensya. Napansin na nila ang liwanag mo. Ikaw ang kauna-unahang nagdala ng liwanag sa baryong ito sa napakatagal na panahon, wika nito. Ano pong ibig sabihin nyo? Ang Sitio Kamantigue ay matagal nang nilisan ng Diyos. Dito, ang dilim ang hari. Ang liwanag ay isang banta. Kaya tuwing may liwanag, sila'y gumigising. Sila po. Sino sila? Takot niyang tanong. Ang sagot ng matanda ay simple lang, mga nilalang ng gabi. Mga aswang. Hindi sila natutulog, naghihintay lang sila ng dahilan para lumabas muli. Habang papalalim ang umaga at nagsisimula ng magliwanag ang kalangitan sa kabila ng makapal na ulap, hindi pa rin nagkakaroon ng kasiguruhan si Alan sa nangyari noong nakaraang gabi. Hindi lamang dahil sa di mabilang nakakaibang pangyayari, kundi dahil sa mga malalabong bulong ng mga matatanda sa baryo na tila may tinatagong sikreto tungkol sa dilim. Ang pag-isa at mga tanong sa loob ng bahay ni Kapitan Berto, tahimik na nakaupo si Alan habang pinagmamasdan ang malabong silueta ng umaga. Habang unti-unting nawawala ang takot ng gabi, nananatili ang mga katanungan sa kanyang isipan, bakit tila nag-aalburuto ang mga nilalang sa dilim tuwing may liwanag? Ano ang kahulugan ng mga babalang ipinapakalat ng mga matatanda? At higit sa lahat, sino nga ba ang mga nilalang na bumabalik tuwing may liwanag? Isang matandang babae ang lumapit sa kanya, balot ang mukha sa malabong tela. Anak, may mga kwento kami dito sa Sitio Kamantigue na hindi mo pa maririnig, wika niya nang may bahagyang pagkurog ang boses. Mga kwentong ipinapasa-pasa mula sa panahon ng ating mga ninuno. Kung nais mo talagang malaman, pakinggan mo ang mga bulong ng mga matatanda. Napatingin si Alan sa matandang babae na tila ba nasa pagitan ng anino at liwanag.
Sino po kayo? Tanong niya na may halong pag-iingat at interes. Ako si Aling Sora, tagapangalaga ng mga alaala ng baryo. Huwag kang matakot, anak. Nasa puso ng dilim ang mga kwentong ito, at ako ang tagapagdala ng katotohanan. Mga lihim na alamat isang hapon, habang nakaupo sa lilim ng isang matandang puno sa bakuran ng barangay hall, pinagsama-sama ng mga matatanda ang kanilang mga karanasan at alaala. Dito nagtipon-tipon sina Aling Sora, Mang Ramon, at iba pang mga matatanda ng baryo. Ang kanilang mga mata ay nagliliwanag sa pagsalaysay ng mga alamat, mga kwento ng pagdating ng mga aswang, ng mga taong isinumpa, at ng mga nilalang na patuloy na nananahan sa dilim. Alam ninyo, panimulang sambit ni Mang Ramon habang ang iba ay nakikinig ng mabuti, noong unang panahon, may isang mapagpanggap na anghel ang dumating sa ating baryo. Hindi ito nagdala ng liwanag, kundi ng malalim na dilim. Habang patuloy siyang nagsasalaysay, may kakaibang lamig ang bumalot sa hangin. May mga gabi na kahit ang buwan ay nagkukubli, dahil ang takot ay napakalalim. At sa mga gabing iyon, ang mga aswang ay nagsisimulang maglakad-lakad, naghahanap ng kanilang kapalit na kaluluwa. Tumahimik ang lahat habang tila ba naaalala nila ang mga karanasan mula sa nakaraan. Naging malinaw kay Alan na ang baryong ito ay puno ng hiwaga, hindi lamang dahil sa mga kababalaghan ng gabi, kundi dahil sa mga sugat ng kasaysayan na di madaling mapagaling ng panahon. Ang himagsikan ng liwanag at dilim sa bawat pagtitipon, isa sa mga paulit-ulit na babala ay ang pag-iwas sa liwanag. Kapag dumating ang bagong liwanag, ang liwanag na gawa ng tao, yan ang simula ng kaguluhan, wika ni Aling Sora. Ang mga aswang, na noon ay namahinga sa dilim, ay hindi makatiis sa kakaibang liwanag. Para sa kanila, ang liwanag ay simbolo ng pagbabago, ng pag-aantig ng kanilang sinaunang sumpa. Hindi naglaon, natanto ni Alan na ang kanyang sariling pagdating at ang pagdadala niya ng mga kasangkapan at liwanag para sa trabaho ay maaaring magbukas ng pinto sa mga puwersang matagal nang nagkukubli. Ang mga bulong ng matatanda ay tila paalala ng isang malalim na katotohanan, hindi sapat ang teknolohiya o modernong kaalaman para labanan ang mga sinaunang sumpa na nananahan sa baryo. Kung may ilaw, may masamang espiritu, paulit-ulit na sambit ng mga matatanda. Ang bawat liwanag na iyong dala, ay nag-aanyaya sa kanila na magising. Huwag mong hayaan na maging simula ito ng katakutan. Ang paglalakbay ni Alan sa mga kwento na pagpasyahan ni Alan na magkaroon ng pansamantalang paghinto sa pag-aayos ng kuryente. Sa halip, nais niyang alamin at maintindihan ang mga alamat at kwento na bumabalot sa baryo. Habang nag-ikot siya sa baryo, nakasalubong niya ang iba't ibang residente na may kanya-kanyang salaysay tungkol sa mga pangyayaring di maipaliwanag. Sa isang sulok ng baryo, may isang matandang lalaki na nakaupo sa tapat ng isang maliit na kubo. Alam mo, bata, sabi ng matanda habang tinititigan ang kalawakan ng langit, noong kabataan ko, nakakita ako ng isang aswang na hindi tulad ng mga kwento. Para siyang tao sa araw, pero pagdilat ng gabi, nagbabago siya. Parang si Reyna, isang babaeng matagal nang nawala, ang bumabalik sa anyo ng aswang. Lumapit si Alan at tinanong, paano po nangyari yon? Bakit siya bumalik sa anyo ng aswang? Walang nakakaalam, anak. Sinasabing isinumpa siya ng mga diwata ng kabubatan. Hindi siya maaaring bumalik sa normal na anyo dahil sa kanyang kasalanan. Kaya't araw-araw, nakikipaglaban siya sa sarili, sa pagitan ng liwanag at dilim. Nakaramdam si Alan ng hiwalay na lungkot at takot. Kung ganito na ang sitwasyon ng ilang kaluluwa sa baryo, paano na ang mga karaniwang tao na hindi alam ang lihim ng kanilang sariling lugar?
Pag-uusat sa likod ng mga pintuan dahil sa lumalalim na pag-isip, nagpasya si Alan na makipag-usap muli sa mga matatanda. Isang gabi, nang maibsan ang unos at tila'y payapa na ang paligid, nilapitan siya ni Aling Sora habang nakasandal sa isang lumang hagdanan sa likod ng barangay hall. Alam mo, Alan, wika ni Aling Sora na may malamyos na tinig, ang pagdating mo rito ay hindi isang aksidente. Ikaw ang napiling magdala ng bagong liwanag. Ngunit tandaan mo, ang liwanag ay may kapalit. Sa bawat kislap ng ilaw na iyong dadalhin, may kalakip na pagbubukas ng daan para sa mga anino. Napalingon si Alan sa matandang babae. Paano ko po ito lilipatin? Paano kung mas lalo pang lumaganap ang kasamaan dahil sa aking ginagawa? Hindi lahat ng liwanag ay masasama, anak. Ngunit ang liwanag na dala ng modernong teknolohiya, na walang kasamang pag-ingat sa mga sinaunang paniniwala, ay maaaring maging sandata ng kasamaan. Kaya't kailangan mong maging maingat at huwag hayaang mawala ang balanse ng liwanag at dilim sa lugar na ito. Ang mga salitang ito ni Aling Sora ay tila bagay nagbubukas ng isang bagong pangunawa kay Alan. Habang umuukit sa kanyang isipan ang mga salita, nagsimulang magbukas ang kanyang pag-isip sa posibilidad na ang kanyang trabaho ay hindi lamang tungkol sa pagsasaayos ng kuryente, kundi tungkol din sa pagpapanatili ng isang napakalalim na tradisyon at paniniwala ng mga tao rito sa baryo. Ang halimuyak ng lumipas na panahon sa paglipas ng mga araw, mas lalo pang nakilala ni Alan ang mga residente ng baryo. Bawat panayam, bawat kwento, at bawat tahimik na pagtingin ay nagpapalalim ng kanyang pagkaunawa sa nakaraan ng Sitio Kamantige. Nakilala niya si Mang Berto, isang dating manghuhula na ngayoy walang magawa kundi mag-alaga sa mga kabataan ng baryo, si Aling Nena, na minsang biktima ng isang malagim na pangyayari, at patuloy na nagpapakita ng matibay na pananampalataya sa kabila ng mga kaganapan, at marami pang iba na may kani-kanyang kwento tungkol sa dilim at liwanag. Isang gabi, habang naglalakad si Alan pauwi mula sa munting pag-uusap sa isang grupo ng matatanda sa ilalim ng malaking puno sa gitna ng baryo, naramdaman niya ang presensya ng isang hindi nakikitang tagapangalaga. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumampi sa kanyang batok, na para bang may dumaan at nag-iwan ng bakas ng pag-asa at pangamba. Sa ilalim ng buwan na natatago ng makakapal na ulap, napansin niya ang mga matang nagmamasid mula sa malayo, hindi ito mga mata ng tao, kundi tila mga matang galing sa ibang dimensyon. Bakit kaya napakahalaga ng liwanag dito? Tanong niya sa sarili, habang binabalikan ang mga nasabi ng mga matatanda. Bakit nga ba ang liwanag ay nagiging banta at panakot? Sa kanyang pag-iisa, napagtanto ni Alan na hindi sapat na makinig lamang sa mga kwento, kailangan niyang maramdaman at maunawaan ang kabuuang diwa ng baryo. Naisip niya ang mga salitang, huwag kang magtanong ni Mang Celso noong una siyang inalok ng trabaho. Hindi ba ito isang babala? Nasa kabila ng mga pangakong maginhawang trabaho, may masalimuot na kasaysayan at sumpa na nagmumulto sa bawat sulok ng baryo. Pagsabog ng emosyon at takot hindi naglaon, nagkaroon ng pagkakataon si Alan na makadalo sa isa pang pagtitipon ng mga matatanda. Sa maliit na silid na nasa likod ng barangay hall, nagtipon-tipon sila muli at dito, inilahad ni Aling Sora ang pinakalihim na bahagi ng kasaysayan ng baryo. Noong unang panahon, simula niya, ang baryong ito ay tinawag na baryo ng walang pag-asa. Isang sumpa ang bumalot dito, isang sumpa ng mga kaluluwang nawalan ng patutunguhan. Ang sumpang ito ay dinala ng isang trahedya, ng isang malagim na pangyayari kung saan maraming buhay ang nawala dahil sa pagsalungat sa kapangyarihan ng kalikasan. Habang patuloy ang kanyang pagsasalaysay, unti-unting napuno ang silid ng mga pag-iyak at pagbubulong.
Ang sumpa, wika ni Aling Sora, ay nag-ugat sa maling paggamit ng liwanag. Ang mga taong naghangad ng liwanag, ngunit nakalimot sa kanilang pinagmulan, ay naging biktima. At mula noon, ang bawat ilaw na pumapasok dito ay tila may kasamang malungkot na alaala ng nakaraan. Mula sa mga mata ni Alan, nasilayan niya ang sakit at takot ng mga nakatatanda. Naramdaman niya ang bigat ng bawat kwento at ang lawak ng sugat na dulot ng panahon at kasalanan. Ang mga bulong ng matatanda ay hindi lamang mga simpleng kwento ng katatakutan, ito ay paalala ng kahinaan ng tao at ng kapangyarihan ng kalikasan, ng mga di mabilang na espiritu na naghihintay na muling magising kapag naabala ang kanilang pagkakatulog. Sa kabila ng takot na bumabalot sa kanyang dibdib, unti-unti ring natutunan ni Alan ang kahalagahan ng liwanag at dilim. Natanto niya na ang liwanag na kanyang dinadala sa baryo ay maaaring magsilbing simbolo ng pag-asa kung ito'y gagamitin ng tama at may pag-ingat. Ngunit kailangan itong balansihin ng paggalang sa mga sinaunang paniniwala at sa mga espiritu ng nakaraan. Isang gabi, habang nag-iisa sa bakuran ng kanyang pansamantalang tirahan, pinagbubulay-bulayan ni Alan ang mga natutunan mula sa mga matatanda. Hindi ba't ang liwanag ay may kapangyarihan ring magbigay ng pag-asa, sabi niya sa sarili. Ngunit kung ito ay walang tamang patnubay, maaari itong maging daan ng pagkawasak. Sa paglipas ng mga sandali, lumitaw sa kanyang isipan ang ideya ng pagdadala ng liwanag hindi lamang sa pisikal na anyo, kundi pati na rin sa espiritu ng baryo, isang liwanag na nakaugat sa pagkakaisa, pagmamahal, at paggalang sa nakaraan. Mula noon, naging masinop si Alan sa bawat hakbang na kanyang gagawin. Bago pa man simulan ang anumang gawain, inuukit niya sa kanyang isipan ang mga babalang binitiwan ng mga matatanda. Hindi niya hayaan na muling magalit ang sumpa ng baryo dahil sa isang simpleng kapabayaan. Dumating ang araw na kailangang suriin ni Alan ang pangunahing gusali ng baryo, ang lumang bahay ng Kapitan Berto. Dito umano'y nakatago ang pinakamatinding hiwaga ng baryo, ang lugar kung saan unang sumiklab ang sumpa ng liwanag. Mula pa sa pagkakatatag ng baryo, maraming pangyayari na di maipaliwanag ang naganap sa nasabing bahay. Minsan, may narinig na mga sigaw sa kalagitnaan ng gabi, at minsan naman may mga anino na tila nagtatago sa bawat sulok. Pumasok si Alan sa bahay kasama ang ilang matatanda upang suriin ang kalagayan ng gusali. Habang gumagala sa madilim at malalabong silid, napansin niya ang kakaibang paggalaw ng mga anino sa pader. Ang mga matang matagal nang naipon sa mga kwento ng baryo ay biglang nagkaroon ng bagong kahulugan. Ang bahay na ito ay tila bagay isang taguan ng mga lihim na matagal nang itinago ng panahon. Nakikita niyo ba ito? Tanong ni Aling Sora habang pinapakita ang isang lumang larawan na nakasabit sa dingding. Ang larawan ay nagpapakita ng isang malaking pagtitipon sa harap ng bahay, kung saan halata ang saya at pag-asa ng mga tao. Ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti, tila may halong takot at pangamba. Iyan ang nakaraan ng ating baryo. Isang panahon na bago dumilim ang lahat ng bagay at bago nagwagi ang sumpa. Habang pinagmamasdan ni Alan ang larawan, napagtanto niya na ang bawat ilaw na kanyang dadalhin ay may kakabit na alaala. Ang pagdadala ng ilaw sa baryo ay hindi lamang pagsasaayos ng kuryente, ito ay pagtangkilik sa kasaysayan ng mga taong nanirahan dito, sa kanilang mga pangarap, at sa kanilang pag-asa na muling mabuhay ang liwanag sa kabila ng dilim. Sa sumunod na mga araw, naging mas malapit si Alan sa mga matatanda. Tuwing gabi, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng kandila, muling ibinabahagi ni Aling Sora at ng iba pang matatanda ang mga kwento ng nakaraan. Ang mga alamat ng baryo ay hindi lamang kwento ng takot,
ito rin ay mga aral sa tamang paggamit ng kapangyarihan, sa wastong pakikitungo sa mga espiritu, at sa pag-alala sa mga sakripisyo ng mga ninuno. Kung ating hindi aalalahanin ang ating pinagmulan, mawawala tayo sa landas ng tama, wika ni Mang Ramon sa isang pagtitipon. Ang bawat bulong ng ating kasaysayan ay may kahulugan. Huwag nating hayaan na maging kasangkapan ito ng kasamaan. Dito, napagtanto ni Alan na ang kanyang misyon ay higit pa sa simpleng pag-ayos ng mga wiring at pagdadala ng liwanag. Siya ay naging tagapag-ugnay, isang tulay sa pagitan ng makaluma at makabago, sa pagitan ng liwanag at dilim. Kailangan niyang maging tapat sa mga aral ng nakaraan habang hinaharap ang hamon ng kasalukuyan. Sa bawat salaysay ng mga matatanda, nadarama ni Alan ang unti-unting pag-init ng kanyang puso. Hindi man niya lubos na maintindihan ang mga misteryo ng baryo, ang kanilang mga karanasan ay nagturo sa kanya ng kahalagahan ng pananampalataya at pagkakaisa. Mula sa simpleng pagtitipon ng mga matatanda, nabuo ang isang bagong pag-asa, isang pag-asa na magmumula sa pagtutulungan ng bawat isa. Ang liwanag na iyong dinadala, Alan, ay dapat gamitin sa tamang paraan, paalala ni Aling Sora. Ito'y maging simbolo ng pagkakaisa. Huwag mong hayaan na maging daan ito ng pagkakawatak-watak, kundi maging ilaw ito ng pagkakaunawaan at pagmamahalan. Sa mga sumunod na araw, ipinakita ni Alan ang kanyang dedikasyon sa pagtutok sa bawat detalye ng mga alamat. Nagsimula siyang magtala sa isang lumang kwaderno ang bawat kwento at babala. Ang kanyang mga tala ay puno ng mga sipi mula sa mga matatanda, ng mga aral na kanyang natutunan, at ng mga pangakong kanyang binitiwan sa sarili, na hindi niya hahayaang maging kasangkapan ang liwanag sa pagpapalaganap ng kasamaan. Ang pagkakatuklas ng mga katotohanan isang huling tagpo ang nag-iwan ng malalim na bakas sa kanyang isipan. Sa isang sulok ng baryo, habang naglalakad pa uwi mula sa isang pagtitipon, napadaan si Alan sa isang lumang simbahan na halos nakalimutan na ng karamihan. Sa loob ng simbahan, nasa tabi ng altar, may nakasabit na lumang krus na unti-unting kinakalawang ng panahon. Lumapit siya at nakaramdam ng malamig na simoy ng hangin na tila galing mismo sa krus. Marami pang lihim ang naghihintay sa ating pag-alam, anak, bulong ng boses sa kanyang isipan. Ngunit tandaan mo, ang bawat lihim ay may katumbas na sakripisyo. Habang nakatitig siya sa krus, naalala niya ang mga kwento ng mga sakripisyo ng mga ninuno na nagbigay ng buhay sa baryong ito. Sa bawat patak ng pawis at bawat sugat na ipininta ng kasaysayan sa lumang kahoy, naramdaman niya ang malalim na koneksyon sa kanyang pinagmulan. Sa paglabas niya mula sa simbahan, dala niya ang bagong pag-asa na kahit na gaano man kabigat ang sumpa ng nakaraan, may liwanag pa ring magtatagumpay sa dilim. Ang kanyang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa pag-aayos ng mga kasangkapan, kundi tungkol sa pagbuo ng tulay sa pagitan ng dalawang mundo, ang mundo ng makabagong teknolohiya at ang mundo ng sinaunang alamat. Pagtanggap at pagpupunyagi sa huling bahagi ng araw. Habang unti-unting sumisilip ang mga bituin sa langit, tumigil si Alan sa harap ng isang matandang bahay kung saan nakatira ang isang kilalang albularya. Doon, muli siyang nakipag-usap sa isang grupo ng matatanda. Ang kanilang mga mata ay puno ng karanasan at luha, ngunit may kasamang tapang at pananampalataya. Alam mo, Alan, sabi ng albularyang iyon, hindi mo kailangang matakot sa liwanag. Ngunit huwag mong kalilimutan na ang liwanag ay may mga tinatagong kapangyarihan. Kung gagamitin mo ito ng walang pag-iingat, maaari itong maging dahilan ng paggalaw ng mga espiritu ng nakaraan. Kaya't maging matatag ka at huwag kang bibitiw sa mga pangakong iyong pinanghawakan. Sa mga salitang ito, muling nag-umapaw ang determinasyon ni Alan.
Hindi na lamang siya isang elektrisyan na pinapadala ng mga dayuhan sa isang baryo. Siya ay naging tagapagtanggol ng isang kultura, tagapag-ingat ng kasaysayan, at tagapagbalanse ng liwanag at dilim. Naramdaman niya ang bugso ng bagong pananagutan sa kanyang mga balikat. Habang papauwi ang araw at sumasapit ang panibagong dapit hapon, binuo ni Alan ang kanyang sarili sa pag-asa na kahit na gaano man katagal ang dilim, ang liwanag na kanyang dadalhin ay magiging simula ng pagbabago. Sa bawat salitang kanyang natutunan mula sa mga matatanda, sa bawat patak ng pawis at bawat sugat ng nakaraan na kanyang pinagnilayan, naging mas malinaw sa kanya na ang liwanag ay hindi lamang pisikal, ito ay espiritual. Isang simbolo ng pagkakaisa at tanda ng muling pagsilang ng pag-asa. Sa pagtatapos ng araw na iyon, sa kabila ng mga kababalaghan at mga hiwaga na bumabalot sa Sitio Kamantige, nakaramdam si Alan ng kakaibang kapanatagan. Alam niyang ang kanyang paglalakbay ay puno pa ng mga hamon, ngunit handa na siyang harapin ang mga ito ng may tapang at pagmamahal sa mga taong umasa sa kanya. Sa bawat bulong ng mga matatanda, sa bawat kwento ng nakaraan, at sa bawat sulyap ng anino sa dilim, tumitibay ang kanyang paninindigan, na kahit anong liwanag ang sumiklab. Ang tunay na liwanag ay nagmumula sa pagkakaisa at sa diwa ng pag-asa na hindi kailanman mamamatay. Nang matapos ni Alan ang kanyang mga tala tungkol sa mga kwento ng mga matatanda, hindi pa rin siya mapalagay. Sa halip na mapawi ang kanyang pangamba, lalo pa itong tumindi. Isang gabi, habang nakadungaw siya sa lumang bintana ng bahay na pansamantala niyang tinutuluyan, muling bumalik sa kanyang alaala ang paalala ni Aling Sora, ang liwanag na dala mo, anak, ay maaaring magising ang mga natutulog sa dilim. Ang muling pagkikislapan ng kuryente kinabukasan, dumating na ang matagal nang hinihintay na supply ng mga gamit mula sa munisipyo, mga kable, poste, solar panels, at ilang baterya. Kasama ng paghahanda ang pananabik ng mga residente. Matagal na nilang minimiti ang pagkakaroon ng kahit kaunting liwanag sa baryo, lalo na sa gitna ng dilim tuwing gabi. Ngunit si Alan, habang inaayos ang mga ito, ay tila nag-aatubili. Parang may bumubulong sa kanyang konsensya na huwag ituloy ang proyekto. Engineer, kailan po natin sisimulan ang pagkakabit ng mga poste? Tanong ng isang kagawad na si Mang Epe. Magsisimula na po tayo bukas, maikling sagot ni Alan. Ngunit sa kanyang tono ay bakas ang alinlangan. Sa gabing iyon, habang inaayos niya ang mga plano, may biglang pumutok na ilaw mula sa bumbilyang kanyang sinubukan sa isang poste. Kasunod nito ang sunod-sunod na paglalagas ng dahon sa paligid, at ang pag-ihip ng malamig na hangin kahit walang bagyo. Muli na namang nakaramdam si Alan ng presensya. Hindi ito basta kaba, ito'y tahimik na banta. Ang panaginip ng matandang babae sa kanyang pagtulog, isang panaginip ang bumalot kay Alan. Sa panaginip, naglalakad siya sa isang baryong lubog sa dilim. Sa bawat yapak niya sa lupa, unti-unting nagkakaroon ng apoy ang kanyang mga bakas, parang sinisindihan ng liwanag ang bawat bahagi ng kanyang dinaanan. Ngunit sa halip na magbigay liwanag, tila nagising ang mga anino mula sa ilalim ng lupa. Sa gitna ng dilim, lumitaw si Aling Sora, ang kanyang mga matay puti, ang boses ay mababa at matinis. Bakit mo ginising ang liwanag, Alan? Tanong ng matanda. Hindi pa handa ang mga kaluluwa. Hindi pa tapos ang pagtulog ng mga nilalang sa ilalim. Pagkatapos ay may isang matandang babae na sumulpot sa kanyang likuran. Nakaputi, mahaba ang buhok at walang mukha. Naglakad ito papunta sa kanya at humawak sa kanyang braso. Sa bawat sindi ng iyong ilaw, may isa kaming nawawala sa dilim. Nagising si Alan na pawis na pawis. Nang magmulat siya ng mata, nakita niyang bukas ang ilaw sa labas ng kanyang bahay,
isang ilaw na alam niyang hindi niya sinindihan. Ang di pangkaraniwang unang pag-install kinabukasan, nagsimula ang pag-install ng mga post ng kuryente at solar-powered na ilaw sa pangunahing kalsada ng Sitio Camantigi. Lahat ay abala, tuwang-tuwa ang mga tao. Sa bawat pagkatayo ng poste at pagkakabit ng ilaw, may naririnig na palakpakan. Ngunit habang unti-unting sinisindihan ang isa sa mga unang ilaw sa baryo, may isang kakaibang pangyayari ang naganap. Si Mang Ipe, habang nag-aayos ng wiring, ay biglang napatigil at napatingin sa kakahuyan. Parang may tumatawag sakin, anya. Ha? Wala namang tao riyan, Mang Ipe, sagot ni Alan. Hindi naririnig ko boses ng asawa ko. Nanginginig ang kanyang boses. Matagal na siyang patay. Bigla niyang binitiwan ang hawak na wire at tumakbo palayo sa proyekto, papasok sa gubat. Agad siyang sinundan ng mga tanod at ilang kabataan, pero nawala siya na parang bula. Naiwan lamang ang isang punit ng kanyang sando sa sanga ng punong kahoy, at wala nang bakas pa ng kanyang presensya. Nagkatinginan ang mga residente. Nagkakabahala. At mula sa gubat, kahit maliwanag ang paligid, naramdaman nila ang lamig, isang lamig na tila lumalagos sa buto. Mga aswang sa gabi ng liwanag sa unang gabi ng pagsindi ng 3 ilaw sa baryo, nagmistulang piyesta ang lugar. May nagdala ng pansit, may nagtugtog ng gitara, may mga bata pang naglaro sa ilalim ng liwanag. Ngunit nang tumama ang hating gabi, nag-iba ang ihip ng hangin. Mula sa malayo, may nakita ang isa sa mga tanod na si Ramil, isang aninong mabilis na gumapang mula sa likod ng simbahan, patungo sa itaas ng isang post ng ilaw. Nagsigawan ang mga tao nang ang mismong poste ay yumanig at ang ilaw ay nagsimulang mag-flicker. May anino sa taas. May gumagapang, sigaw ni Ramil. At sa isang iglap, nag-brownout. Nawala ang kuryente. Lahat ng ilaw ay sabay-sabay na namatay, at ang mga tao'y muling nabalot ng dilim. Ngunit hindi iyon ang pinakamatindi. Isang malakas na halakhak ang sumambulat sa kadiliman. Isang tinig na puno ng puot, ng kasinungalingan, at ng matinding pananabik sa laman. Muling nagising ang kagutuman, wika ng tinig. At dahil sa inyong liwanag, kami nakalabas. Nagkagulo ang mga tao. May nagsisisigaw. May nawalan ng ulirat. May mga batang nawalay sa kanilang magulang. At sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Alan ang isang babae, nakaputing mahaba, walang mukha, nakatayo sa gitna ng kalsada. Nakatingin sa kanya kahit wala itong mata. Bakit mo ginising ang mga patay, narinig niyang bulong nito. Ang pagbabalik ni Mang Ipe kinabukasan, natagpuan si Mang Ipe sa gilid ng ilog, nanginginig, nangingisay, at may mga bakas ng kagat sa kanyang balikat. Nang tanungin siya kung anong nangyari, isang salita lang ang kanyang nausal, Reyna. Sinong Reyna? Tanong ni Alan. Ngunit hindi na muling nakapagsalita si Mang Ipe. Ang kanyang katawan ay nanigas, ang kanyang mga mata ay namuti. Parang nilamon siya ng kung anong puwersa, parang kinuha ang kanyang kaluluwa. Nagsimula nang magkwentuhan ang mga matatanda tungkol sa Reyna ng Kadiliman, isang aswang na minsang nanirahan sa baryo noong unang panahon. Siya ay isang dalagang pinagtaksilan ng kanyang sariling angkan at isinumpang manirahan sa dilim habang buhay. Bawat sinindihang ilaw ay nagiging susi upang siya ay makalabas. Sinasabi naming huwag kayong magsindi ng ilaw, engineer, mariing sabi ni Aling Sora. Pero pinili mong sundin ang utos ng lungsod, hindi ang babala ng mga ninuno. Panibagong hamon ngayon, isang matinding pagpili ang kailangang gawin ni Alan. Itutuloy ba niya ang proyekto ng ilaw para sa kaginhawahan ng mga tao?
kahit alam niyang bawat sindi ay maaaring magbukas ng pinto sa kabilang mundo. O titigil na ba siya at hahayaan ang baryo na manatili sa kadiliman? Ngunit sa kanyang puso, ramdam niyang hindi ito simpleng proyekto lang. Isa na itong laban. At sa gabing iyon, habang nag-iisa siya sa lumang bahay, biglang bumukas ang kanyang lampara, kahit wala namang baterya. Sa likod niya, narinig niya ang tinig ng babae. Handa ka na bang harapin ang liwanag ng katotohanan, Alan? Sa mga sumunod na araw matapos ang kaguluhan sa unang gabi ng liwanag, naging tahimik ang Sitio Kamantige. Pero ang katahimikang ito ay hindi kapayapaan, ito'y katahimikan ng takot, ng pag-aalangan, at ng pagdaramdam. Mula nang mawala si Mang Ipe at magsimulang magpakita ang mga nilalang sa dilim, napuno na ng pangamba ang bawat sulok ng baryo. Ang lihim na pintuan isang umaga, habang sinusuri ni Alan ang kabuuan ng mapa ng baryo para sa susunod na batch ng pag-i-install ng solar panels, napansin niya ang isang bahagi ng baryo na tila hindi na idokumento. Isang maliit na espasyo sa mapa sa likod ng lumang kapilya, malapit sa paanan ng bundok. Walang pangalan. Walang marka. Walang impormasyon. Agad siyang nagtungo roon, dala ang kanyang tools, flashlight, at kamera. Pagdating sa lugar, puro damo at punong kahoy ang bumungad sa kanya. Ngunit sa gitna ng mga tuyong halaman, may isang lumang bato, malaki, may ukit ng hugis araw, ngunit ang gitna nito ay isang itim na bilog. Para bang nilamon ng dilim ang araw. Habang sinisilip niya ito, biglang lumamig ang paligid. May narinig siyang mahinang ugong, at ang lupa sa kanyang paanan ay bahagyang gumalaw. Nang maghawan siya ng mga damo sa paligid, tumambad ang isang makipot na siwang, isang pintuang bato na tila hindi pa nabubuksan sa loob ng napakahabang panahon. Ang kwento ni Aling Sora hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Alan. Agad siyang bumalik kay Aling Sora at ipinakita ang litrato ng batong pinto. Agad nagdilim ang mukha ng matanda. Hindi mo dapat pinuntahan yan, iho, mariin niyang sabi. Yan ang pintuan ng pinagmulan ng kadiliman sa baryong ito. Sa salaysay ni Aling Sora, nalaman ni Alan na noong unang panahon, may isang makapangyarihang babaylan na nagngangalang Janara. Siya ay tagapagbantay ng liwanag at tagapigil ng dilim. Ngunit pinagtaksilan siya ng mga pinuno ng sariling baryo dahil sa kanyang kapangyarihang hindi maunawaan. Bilang ganti, isinumpa ni Janara ang lupain ito na manatiling balot ng kadiliman at ng mga nilalang na kanyang nilikha mula sa sariling galit. Ang pintuang yan ang kanyang templo, ani Aling Sora. At sa bawat bukas ng ilaw, unti-unti ring nabubuksan ang pinto. Ang banta ng pagbukas sa muling pagbabalik ni Alan sa lugar, dala na niya ang ilang kasamahan sa proyekto, at isang maliit na drone camera, upang masilip kung ano ang nasa loob ng butas. Pinakawalan nila ang drone sa siwang ng bato, at agad itong bumaba sa makipot na lagusan. Habang pinapanood nila ang live feed mula sa monitor, tumambad sa kanila ang isang malacripe na lugar. Maraming lumang bungo sa paligid, may mga kandilang nakatirik pa rin, at sa dulo ng lagusan, isang dambuhalang estatwa ng isang babae, nakapikit, nakaitim, at may hawak na patalim. Ngunit habang pinapalipad pa nila ang drone, bigla na lamang nawalan ito ng signal. Bakit nawala? Tanong ni Alan. Sir, parang may humawak, sabi ng operator. Teka, may nakita akong gumalaw bago namatay ang feed. Kinilabutan silang lahat. Sa ilalim ng baryo may gumagalaw. At kung hindi sila titigil, maaaring ito'y muling makalabas. Ang pagbabalik ng liwanag dahil sa pressure mula sa munisipyo at sa mga residente, ipinagpatuloy ni Alan ang proyekto ng ilaw, ngunit ngayon,
may kaakibat ng panalangin, pag-aalay, at ritual sa bawat sindi ng poste. Hiniling ng mga matatanda na sundin ang mga lumang pamahiin sa paglalagay ng asin sa poste, pag-ikot ng palaspas, at pag-aalay ng manok sa mga dating tagapangalaga ng lupa. Hindi lang teknolohiya ang kailangan natin dito, ani Aling Sora. Kailangan ding igalang ang mga sinaunang batas ng kalikasan. Sa unang pagkakataon, gumana ang mga ilaw sa loob ng 3 sunod-sunod na gabi ng walang aberya. Walang nawala. Walang multong nagpakita. Lahat ay umasa na tapos na ang kasamaan. Pero si Alan, alam niyang hindi pa ito ang wakas. Ramdam niya sa hangin na may mas malalim na panganib pa ang naghihintay. Ang dalagang walang mukha sa 3 gabi ng tuloy-tuloy na liwanag, bumisita si Alan sa kapilya upang manalangin. Pagpasok niya, nakita niyang bukas ang lumang altar. Sa halip na mga santo, isang lumang imahe ng isang babae na puti ang kasuotan at may itim na belo ang nakalagay sa gitna. Hindi ko to nakita dati, bulong niya. Sa kanyang paglapit, biglang bumukas ang pinto ng kapilya at pumasok ang malamig na hangin. Pagharap niya, may nakatayong babae sa gilid ng altar, nakaputi, mahaba ang buhok, at gaya ng dati wala itong mukha. Bakit mo binubuhay ang liwanag, bulong nito? Hindi mo ba alam, Alan, na ang bawat sinag ay paggising sa amin? Anong kailangan nyo? Tanong ni Alan, nanginginig. Ang baryo. Ang katahimikan. At ang pagkalimot, sagot ng babae. Huwag mo kaming puwersahing bumalik sa mundong ito. At sa isang iglap, nawala ito, kasabay ng pagtunog ng kampana sa kapilya, kahit walang sinuman ang humawak dito. Isang desisyon dumating ang araw na kailangang i-activate na ni Alan ang huling bahagi ng proyekto, ang sentral na planta ng solar energy na magsusuplay ng tuloy-tuloy na kuryente sa buong baryo. Ngunit sa gabing iyon, isang sulat ang natagpuan sa kanyang kama, isinulat sa lumang sulat baybayin, kapag sinindihan mo ang huli, wala nang atrasan. Kami ibabangon. Hindi na nakatulog si Alan. Pinag-isipan niya kung itutuloy pa ang huling hakbang. Subalit sa dulo, napagpasyahan niyang harapin ang dilim. Kung gising man ang kadiliman, oras na rin para magdala tayo ng liwanag, bulong niya sa sarili. Kinaumagahan, isinindi niya ang huling generator. Ang pagyanig pagkatapos ng ilang segundo, biglang umuga ang lupa. Nayanig ang buong baryo. Mula sa likod ng kapilya, isang malakas na pagsabog ang nangyari. Ang batong pinto ay tuluyan ng nabuksan. Mula rito, unti-unting lumabas ang usok na itim, kasabay ng tunog ng libu-libong boses na umiiyak, sumisigaw, at humahalakhak. Sa gitna ng usok, may isang aninong unti-unting naglalakad. Ang estatwang nakita nila sa drone, ngayon ay buhay. Si Janara. Ang reyna ng kadiliman. Pagkabukas ng huling generator at pagsindi ng buong baryo, tuluyang napukaw ang nilalang na matagal nang natutulog sa ilalim ng Sitio Kamantigi, si Janara, ang tinaguriang reyna ng kadiliman. Ang liwanag na sana'y magdadala ng pag-asa sa baryo ay naging susi para sa pagbabalik ng matinding kasamaan. Ang paglabas ni Janara mula sa sumabog na batong pinto sa paanan ng bundok, lumabas ang makapal at maitim na usok. Kasunod nito, isang napakalaking nilalang na anyong babae, ngunit ang balat ay kulay abo, ang buhok ay mahaba at parang buhay, gumagapang na parang mga ahas, at ang mga mata ay nagliliyab ng pulang apoy. Ang kanyang tinig ay parang pagsabog ng kidlat na may kasamang panaghoy ng libo-libong kaluluwa. Ako si Janara, ang nilimot niyong babaylan. Ngayon, babawiin ko ang liwanag at hahayaang lamunin ng dilim ang inyong mga kaluluwa. Nanginig ang buong baryo.
Ang lupa ay tila nabuhay at ang hangin ay nagsimulang maging malapot, parang may presensya ng kamatayan sa bawat paghinga. Ang malawakang pagkawala isa-isang nawala ang mga post ng ilaw. Ang mga ilaw ay pumuputok, ang solar panels ay pumuputla, at ang baterya ay tila nilalaspag ng hindi nakikitang puwersa. Mismong ang mga taong nagdiwang noong mga nakaraang gabi ay ngayon ay nagtatakbuhan, sumisigaw, at nagtatago. Engineer! Nasa dulo si Janara. Naglalakad siya papunta sa sentro, sigaw ni Ramil habang bitbit ang dalawang bata. Sa mga daan, may mga multong nakaputi na walang mukha ang nagsulputan. May mga matandang bigla na lang bumubulwak ng itim na dugo, at mga batang biglang nawawala sa isang kisap mata. Lahat ng mga bahay na may ilaw ay inuna ng mga nilalang, tila ang liwanag ay nagiging senyas kung saan sila susugod. Si Alan at ang pangkat ng liwanag hindi na nag-aksaya ng oras si Alan. Agad niyang pinulong ang mga natitirang kasamahan sa proyekto, kabilang si Ramil, ilang tanod, at mismong si Aling Sora. Hindi natin siya kayang talunin sa liwanag lang, ani Aling Sora. Kailangan nating ibalik ang balanse. Janara ay nilikha ng kasakiman ng pagtataksil. Kailangan nating harapin siya hindi bilang kalaban, kundi bilang alaala. Paano yon? Tanong ni Alan. Ang templo niya sa ilalim ng lupa, may altar ng pagsasara. Pero kailangang may magdala ng 3 sangkap, dugo ng sakripisyo, liwanag ng katotohanan, at abo ng kasaysayan. Nasaan ang mga yon? Tanong ni Ramil. Ang dugo mula sa pinunong kusang mag-aalay ng sarili. Ang liwanag mula sa inang ilaw, ang unang post na iyong sinindihan, Alan. At ang abo mula sa lumang talaan sa kapilya na sinunog na noong una. Hindi alam ni Alan kung maniniwala siya, pero sa harap ng kaguluhan, wala na siyang ibang mapagpipilian. Ang pakikipagsapalaran sa gabi sa ilalim ng takip-silim na punong-puno ng sigawan, hiyawan, at yabag ng mga tumatakbo, tumungo sina Alan, Ramil, at Aling Sora sa 3 direksyon. Si Alan ay dumiretso sa unang post ng liwanag upang kunin ang core bulb nito. Si Ramil naman ay pinabalik sa kapilya upang hanapin ang natitirang abo sa ilalim ng altar. Si Aling Sora ay nagtungo sa pinakapusod ng templo, dala ang balak na isakripisyo ang sarili bilang dugo ng pangontra. Habang tumatakbo si Alan, may ilang beses siyang nasundan ng mga nilalang, mga aswang na nakalutang, may mahabang kuko, at baluktot ang katawan. Ngunit sa bawat pagkakataon, may biglang ihip ng hangin, tila may diwatang nagtataboy sa kanila. Ang diwata ng liwanag, bulong niya sa sarili. Hindi lahat ay napunta sa kadiliman. Nakuha niya ang core bulb mula sa unang post. Maliit ito, tila ordinaryong bombilya, ngunit naglalaman ng sinaunang sinag mula sa araw. Mainit-init pa ito sa kanyang palad. Samantala, si Ramil ay muntik ng masilo ng mga multong puti sa simbahan, ngunit sa pamamagitan ng palaspas at asin, nakaligtas siya at nakuha ang isang metal na lalagyan ng abo ng mga sinaunang tala ng Sitio Kamantige. Ngunit si Aling Sora hindi na bumalik. Ang altar ng balansing gabi nagtipon muli sina Alan at Ramil sa mismong pintuan ng templo. Wala nang usok, ngunit naroon pa rin ang banta. Sa ilalim ng lagusan, nagmistulang impyerno ang paligid, pulang-pula, may mga aninong gumagapang, at sa dulo ay si Janara, nakaupo sa kanyang trono, hawak ang pusong tila umuugong sa puot. Dinala ni Alan ang core bulb, si Ramil ang abo. At sa gitna ng altar, natagpuan nila ang katawan ni Aling Sora, wala ng buhay, ngunit ang kanyang kamay ay nakahawak pa rin sa itim na bato na tila pinigil ang tuluyang pagbukas ng daan. Dahan-dahan, inihalo ni Alan ang dugo ni Aling Sora sa lumang uka sa altar, isinuksok ang core bulb sa gitna ng bilog,
at isinaboy ang abo sa paligid. Nang maisagawa ang lahat, biglang lumiwanag ang buong templo. Isang malakas na puwersa ang lumabas mula sa altar, at si Janara ay napasigaw, hindi sa galit, kundi sa sakit ng alaala. Ang pagyakap ng liwanag at dilim sa huling sandali, lumapit si Alan sa harapan ni Janara. Hindi mo kailangang magalit sa amin, sabi niya. Kami ang anak ng inyong kasaysayan. Ang liwanag na ito ay hindi panira, kundi alaala ng inyong sakripisyo. Napahinto si Janara. Ang kanyang katawan ay unti-unting naglalagas ng itim na usok. Ang kanyang buhok ay naging normal, ang apoy sa kanyang mga mata ay napalitan ng luha. Matagal ko nang gustong makalimot, mahinang wika nito. Ngunit walang dumadalaw sa ilalim. Walang nakakakilala sa akin. Hinawakan siya ni Alan. At sa pagdikit ng kanilang mga palad, sumabog ang isang liwanag na tumakip sa buong lugar. Ang bagong umaga kinabukasan, nagising si Alan sa gitna ng kapilya, nasa lapag. Wala na si Janara. Wala na ring usok. Ang buong baryo ay tahimik, ngunit ang liwanag mula sa mga poste ay muling gumagana, at ngayon, tila hindi na ito tinatarget ng mga nilalang. Ang mga tao ay isa-isang lumabas mula sa mga bahay. Tila lahat ay nawala sa matinding pagkakagulo, at ngayon ay unti-unting bumabalik sa normal. Walang may malinaw na alaala ng nangyari. Para bang panaginip lang ang lahat. Pero si Alan, alam niya ang totoo. Sa kanyang kamay ay natagpuan niya ang core bulb. Hindi na ito umiilaw. Pero sa loob nito, may hugis ng isang babae na kangiti. Nang maibalik ang liwanag sa buong Sitio Camantigue, tahimik ngunit makapangyarihang pagbabago ang unti-unting bumalot sa baryo. Hindi na nagkakandila ang mga tao tuwing gabi. Hindi na binabasa ng asin ang paligid ng bahay. Ngunit kahit paanong payapa ng paligid ramdam ni Alan, hindi pa tapos ang lahat. Isang baryong nagkukunwaring payapa pagkalipas ng ilang araw, bumalik ang normal na takbo ng buhay sa Sitio Camantigue. Ang mga bata ay muling naglalaro sa kalsada. Ang mga matatanday bumalik sa kanilang mga taniman. Ang proyekto ni Alan ay ganap nang naipatupad. Isang success story, sabi ng mga taga-munisipyo. Ngunit si Alan hindi mapakali. Sa bawat liwanag na lumiliwanag tuwing gabi, may mumunting aninong gumagapang sa gilid ng mga poste. Hindi halata sa ordinaryong mata. Ngunit sa sandaling huminto at titigan mo makikita mong may mga mata sa dilim na nagmamasid pa rin. Ang pagbisita ng isang banyagang mambabarang isang araw, dumating ang isang estranghero sa baryo. Nakasuot ng itim, mahabang buhok, at may mga tatoo ng sinaunang baybayin sa kanyang mga braso. Ang kanyang pangalan ay Lazaro, isang mambabarang na galing pa raw sa kabikulan. Napabalita sa amin ang gising na templo, wika nito kay Alan. May iniwang punit sa pagitan ng mundo ng liwanag at ng mundo ng mga nilimot. Akala ko ba nagsara na ang pinto? Tanong ni Alan. Isang pinto lang ang naisara mo. Pero ang sugat na binuksan ng pagbabalik ni Janara ay nananatiling buhay. Ang liwanag ay hindi lamang sumagip, ito rin ang nagbukas ng bagong daan sa mga nilalang na matagal nang nakaabang. Dahil dito, pinayagan ni Alan si Lazaro na manatili sa baryo. Sa gabi, magkasama silang umiikot sa paligid, inaaral ang mga poste, ang direksyon ng hangin, ang mga ibong lumilipad sa gabi, at ang mga amoy sa lupa. Isa-isang detalyeng palatandaan ng muling pagkilos ng dilim. Si Ramil at ang mga nawawalang alaga samantala, napansin ni Ramil na unti-unti nang nawawala ang mga alagang hayop sa baryo. Una, ang mga manok. Sunod, ang mga itik at kambing.
Hindi basta nawawala, natatagpuan silang tuyot na ang katawan, parang piniga ng isang nilalang. Walang dugo, walang bakas ng kagat, pero bangkay. Naaalala mo yung mga ganitong insidente, Alan? Tanong ni Ramil. Sagot ni Alan seryoso. Ganito nagsimula bago lumabas si Janara, pero wala na siya, di ba? Pero baka may naiwan. Nagdesisyon silang magsagawa ng pagbabantay sa gabi. Sa tulong ni Lazaro, gumamit sila ng mga amulet, pulang kandila, at asin upang makabuo ng bilog na proteksyon. Nagkampo sila sa gitna ng palayan kung saan madalas nawawala ang mga hayop. Ang itim na anino bandang 2:00 ng madaling araw, may naramdaman silang matinding lamig. Hindi ito basta hangin, ito ay parang presensya. Ang mga alagang manok ay biglang nag-ingay, at sa isang iglap, ang liwanag ng poste ay biglang kumislap at namatay. Sa gitna ng dilim, may nakita silang aninong nakalutang. Mahaba ang leeg. Manipis ang katawan. Walang mata. Puro ngipin ang bibig. Dahan-dahan itong lumapit sa bilog ng proteksyon. Nang hindi ito makalapit, tumili ito ng napakalakas, tila boses ng sanggol na umiiyak. Hindi ito si Janara, bulong ni Lazaro. Ito'y isang anak ng dilim. Ipinanganak sa pagkasira ng balanse. Binato ito ni Lazaro ng asin. Umatras ito, at sa isang iglap ay nawala sa anino. Kinabukasan, walang nakakita ni isang bakas. Ngunit ang poste na nasa gitna ng palayan ay natagpo ang buwal, at ang bombilya nito ay nadurog. Ang kailangan, pagtatakda ng hangganan ayon kay Lazaro, kailangan nilang lumikha ng hangganan, isang panibagong selyo na magtatakda kung hanggang saan lamang maaaring gumalaw ang mga nilalang mula sa kadiliman. Kailangan nating iguhit muli ang guhit ng liwanag, paliwanag niya. Hindi sapat na basta't may post. Kailangan may intensyon, may alay, may paniniwala. Bumuo sila ng plano, maglalagay ng panandang bato sa bawat sulok ng baryo, may ukit na sinaunang simbolo ng araw. Mag-aalay ng liwanag mula sa core bulb na hawak pa rin ni Alan. Magsasagawa ng pagbabasa ng hangin, isang ritual na sinusundan ang agos ng hangin, upang malaman kung nasaan ang mga siwang papunta sa kabilang mundo. Sa tulong ng mga matatanda at ilang matapang na kabataan, isinagawa nila ang ritual. Ang pagwasak ng guhit ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pagsasagawa ng hangganan, may pumigil. Biglang bumangis ang hangin. Umikot. Lumamig. Ang lupa ay umuga. Mula sa kanluran, lumitaw ang isang dambuhalang anyo, isang lalaki na sinakop ng itim na anino, matay kulay abo, at katawan ay punong-puno ng mahahabang balahibong parang kabayo. Si Mandagla, sigaw ni Lazaro. Isa sa mga anting bangungot. Isa sa pinakamatinding nilalang sa pagitan ng gising at tulog. Nilusob ni Mandagla ang hangganan. Dinurog niya ang mga panandang bato gamit ang isang hampas ng kanyang malasungay na braso. Sinubukang isalba ni Alan ang core bulb, ngunit tinamaan siya ng lakas ng hangin at tumilapon. Ilang poste ang bumagsak. Ilang bahay ang natupok. Ang liwanag ay muling naglaho. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang batang babae ang natagpuang nawawala, si Elia, ang anak ng dating barangay kapitan. Isang lihim sa baryo habang nagkakagulo, napilitan si Alan na tumakas kasama si Lazaro at Ramil. Pumunta sila sa pinakalumang bahay sa baryo, isang bahay na matagal nang abandonado, at sinasabing dating tahanan ng isang babaylang pinarusahan bago pa man dumating si Janara. Sa ilalim ng lumang bahay, natagpuan nila ang isang sinaunang balangkas ng tao, may kwintas na may parehong core symbol na nasa bombilya ni Alan.
Bago si Janara, may isa pang babaylan ang kanyang ina, bulong ni Lazaro. Nabuksan ang isang lumang aklat, puno ng mga dasal, guhit, at babala. At sa huling pahina, isang mensahe, kung muling bumalik ang mga anak ng anino, kailangang buuin ang aklat ng liwanag at harapin sila sa pagitan ng gabi at araw, sa takdang araw ng pagbagsak ng araw. Napatingin si Alan sa kalendaryo. Ang susunod na pagbagsak ng araw, ang araw na tinatawag na itim na hating gabi, ay bukas din dumating na ang huling gabi, ang itim na hating gabi. Ayon sa lumang aklat na natagpuan ni Alan, ito ang takdang oras kung kailan pinakamalapit ang daigdig ng mga anino sa mundo ng tao. Isang beses lang ito nangyayari sa bawat ika-5 dekada. At ngayong gabi, kailangang buuin ni Alan ang aklat ng liwanag upang tuluyan ng isara ang sugat na binuksan ng pagbabalik ni Janara. Ang paghahanda sa loob ng lumang bahay, nagtipon sina Alan, Lazaro, Ramil, at ang ilang matatandang babaylan na noon pa man ay nagtatago sa baryo. Nagsindi sila ng pulang kandila, inukit sa sahig ang sinaunang bilog ng liwanag, at inilatag ang mga pahina ng aklat ng liwanag mula sa natagpuang aklat sa ilalim ng lumang bahay. 4 ang kailangan upang maipasa ang selyo, sabi ni Lazaro habang binubuklat ang huling pahina. Una, ang tagapagdala ng liwanag, ikaw yon, Alan. Pangalawa, ang tagapagsalaysay, si Ramil. Pangatlo, ang tagabantay, ako. At pang-4, ang sakripisyo, natigilan silang lahat. Sino ang sakripisyo? Tanong ni Alan. Tahimik si Lazaro. Kusang lalapit ang kaluluwa ng sakripisyo. Isa itong pamana ng lumang daigdig. Sa labas ng bahay, nagsimula ng kumapal ang hangin. Ang liwanag mula sa buwan ay tila nilalamon ng makapal na ulap. At mula sa gilid ng kagubatan, naririnig na ang mabagal na yabag ng mga nilalang, mga aswang, bangungot, multo, at nilalang na wala sa aklat. Dumarami sila. Lumalapit. Ang pag-atake nang sumapit ang 12:00 ng hating gabi, sabay-sabay na namatay ang lahat ng post ng ilaw sa Sitio Kamantige. Kasabay nito, muling lumitaw si Mandagla, mas malaki, mas mabangis, at ngayon ay may dala ng itim na sibat na naglalagablab ng usok. Kasunod niya ay daan-daang nilalang mula sa kadiliman, tila hukbo ng mga aninong hindi nabubuwag sa kahit anong liwanag. Sa gitna ng baryo, sa plaza kung saan naroon ang huling selyo, nagtungo si Alan at ang kanyang grupo. Bitbit niya ang core bulb, habang si Lazaro ay may hawak na apoy mula sa sinaunang kandila. Si Ramil ay nagbabasa mula sa aklat ng liwanag, mga salitang matagal nang nakalimutan, ilawan ng anino, at ang anino ay babalik sa kanyang pinagmulan, habang binibigkas ni Ramil ang mga salita. Dahan-dahang umiilaw ang core bulb sa kamay ni Alan. Nagkakaroon ng sigla ang hangin. Ngunit biglang tumili si Mandagla at itinarak ang kanyang sibat sa lupa. Lumindol. Ang apoy ni Lazaro ay biglang namatay. Ang bilog ng liwanag ay nagkahiwa-hiwalay. Bumalik sa bilog, sigaw ni Lazaro. Ngunit huli na. Ang mga nilalang ay nagsimulang sumugod. Ang mga anino'y pumalibot. Isa-isang pinagtangka ang buwagin ng selyo. Ang sakripisyo sa gitna ng kaguluhan, isang tinig ang tumawag, ako ang sakripisyo. Lumingon si Alan. Doon sa gilid ng plaza ay si Leah, ang batang nawawala. Sa kanyang katawan ay may ukit ng sinaunang baybayin, parang biglang lumitaw sa kanyang balat. Sa kanyang noo ay may hugis buwan. At sa kanyang mga mata, ang parehong liwanag na nakita ni Alan sa core bulb. Hindi ka pwede. Bata ka pa lang, sigaw ni Ramil. Ngunit lumapit si Leah sa gitna ng bilog. Humawak siya sa bumbilya ni Alan at biglang lumiwanag ang kanyang katawan.
Isang sinag ng liwanag ang sumambulat mula sa kanya, lumamon sa lahat ng anino sa paligid, at tinulak pabalik si Mandagla. Ang dugo ko ay anak ng liwanag at anino, bulong niya. Ako ang tulay. Ako ang tuldukan. Sa isang huling sigaw, sumabog ang liwanag mula sa gitna ng plaza. Ang buong baryo ay nalambungan ng matinding liwanag na tila liwanag ng araw kahit hating gabi. Ang lahat ng anino ay biglang nawala. Si Mandagla ay naglaho sa isang ulos ng puting kidlat. At si Lia ay nawala rin. Ang bagong umaga pagkagising ni Alan, maliwanag na ang araw. Ang mga poste ay muling nakaayos. Ang mga bahay ay tila hindi naapektuhan. Parang walang nangyari. Ngunit sa puso niya, alam niyang may isa nang hindi maibabalik. Wala si Lia. Wala si Lazaro. At ang aklat ng liwanag ay naging abo. Ngunit sa gitna ng plaza, sa mismong lugar kung saan naganap ang pagsasara, naroon ang core bulb, ngayon ay kulay ginto at walang init. Isa itong palatandaan. Ang mga tao sa baryo ay nabubuhay na ngayon ng walang takot sa dilim. Ngunit may bago silang paniniwala, hindi lahat ng liwanag ay dapat pagpakasaya. Minsan, ito'y paalala na sa likod ng bawat post ng ilaw, may kasaysayan ng sakripisyo. Epilogo. Bumalik si Alan sa lungsod ilang araw matapos ang itim na hating gabi. Hindi na siya ang dating simpleng engineer. Ngayon, siya ay tagapagdala ng kasaysayan, tagapag-ingat ng lihim, at saksi sa kwento ng baryong minsang walang ilaw, ngunit ngayon ay may liwanag na galing